among you here are thankful dahil binigyan tayo ng Panginoon ng panibagong buwan sa atin, Lord? Come on, can you raise those hands? Today, we are welcoming November and we are worshiping Him once again. Hindi tayo magsasawa at hindi tayo titigil. Amen. In any season and in any time, Lord, we are gonna worship you. And can we just close our eyes as we pray? Heavenly Father God, today is a new day, Lord. A new day of rejoicing, a new day of praise, a new day of thanksgiving, God. Lord, this day is all about you, and every day of our lives is all about you, Lord God. So I pray that we will give you all the praises that you deserve. We will not be silent, for you are never silent, God. And all the more, we're going to shout aloud our praises to Him. Everybody shout, amen and amen. Hallelujah. Come on. Can you read these verses with me? It says here, come on, I encourage you. Oh, come. Let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Come on, let us come into His presence with thanksgiving and let us make a joyful noise to Him with songs of praise. Come on, read this with me. For the Lord is a great God and a great King above all gods. Come on, can you give Him a clap offering? A clap offering for our great God. A clap offering for the King of Kings. Hallelujah. Come on. Hallelujah. We're going to sing today. Amen. All together, we're going to shout our praises. Amen. Hallelujah. Come on. I'll give thanks to you, Lord, and sing praise to your name, O Most High. I'll declare your love in the morning and your faithfulness by night. For you, oh Lord, have made me glad. I will sing full of joy at the works of your hand and rejoice in what you have. Come on, give thanks today. I'll give thanks to you, Lord, and sing praise to your name, O Most High. Come on, declare. I'll declare your love in the morning, day and
once more, give us the praise. Endless praise brings down. During night and day, there will no delay. Endless praise brings down to you, to you, to you, to you. Hallelujah! Come on, give him the clap offering that he alone deserves. Come on, let me see you clap your hands for the Lord. Come on, give him a thanksgiving. Hallelujah. Lord God, Heavenly Father, now we are continuing to worship you, God, and continuing to give our thanks and our praises to you, Lord. And Lord God, indeed that you are our Savior. Christ, you are our foundation and our rock, God. We will continue to really declare your faithfulness and goodness to us.
Panginoon. And Lord, today, fill our hearts. Fill us with joy, with love, with peace, with comfort once again, Lord God. And Lord, we are yearning more for you and asking more of your presence today, Lord God. Lord, we thank you and we love you and we will continue to glorify your name. In Jesus' name we pray, and everybody shout, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. We may now be seated. Praise God. Good morning po sa bawat isa. Praise the Lord at nandito po tayong lahat. Dahil ang alam ko po ay meron po tayong long vacation. Ayan, nagbabalikan na po siguro. And it's good to see you po. Ngayon po ay ating first Sunday of the month. And every first Sunday of the month po ay atin pong ginagawa yung communion. Bagamat wala namang sinabi na gagawin mo lang ito pag Sunday. In fact, the communion in the New Testament time during the church age ay ginagawa po nila ito almost every day. Whenever they fellowship, they come together. And the context of communion, hindi po ganito yung tinapay nila. Hindi rin po sama-samang ganito, kundi it's a long table full of delicious food. And meron po silang ganitong malaking tinapay. Ano po? Pinagsasaluhan po nila yon. That is the original communion. Ito po kasi ay for purposes na makimemorate natin, maalala lang natin po yung what happened last 2,000 years ago when Christ died on that cross, when He offered, when He shed His blood, so that we will be saved. And so whenever we do this, it's remembering that God loves you. Wala po siyang tinatangi. Walang sino man na hindi mahalaga. That death on that cross, His death on that cross and shedding of His blood on that cross, that punishment that He received, all the humiliation and shame, mockery, He received it all. Gladly, willingly, lovingly, so that you will be set free. We remember that. We will never forget that. And that is our motivation. That is our joy. That is our foundation. That is our assurance. Whatever happens, gusto ng Diyos, alalahanin mo mahalaga ka. Mahal ka niya. Amen? So hawakan po natin ang ating mga tinapay as a symbol of the body of Christ. In 1 Corinthians 11, sinabi po ni Paul, For I pass unto you what I also received from the Lord. I pass unto you on the night He was betrayed, took bread, and after giving thanks, He broke it and said, This is my body which is for you. Do this whenever you eat it in remembrance of me. Sabay-sabay po natin itong kainin.
the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink this cup, eat this bread in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Sabay-sabay po natin itong inumin. Let's think about what happened. Let's think about the beautiful things that He has done for us as we listen to this song. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. Love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands, washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Praise the Lord. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Nais ko pong i-welcome po ang ating mga first time po na nakadalo po sa ating gawain sa umagang ito. Pwede po bang makita ang inyong kamay? Nandiyan po ba kayo? Oh, meron po doon sa banda rito. At meron po bang newcomer po sa area na to? Ayun, meron din. Gusto po namin kayo ipag-pray at maaari ba kayong ma-request na tumayo and we just want to pray for you, we just want to bless you. Pwede po? Ayan po. Sige pa, ipag-pray po natin sila. Salamat, O Diyos, that you have brought them to this place. Ikaw po ang nagdala dito because you want to bless them. You want, Lord God, to touch their hearts. And today, it is our prayer that indeed they will be ministered by your word. And that the Spirit of the Lord, God, will touch their hearts, O Lord. And that this day, O God, they will definitely be blessed and favored. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you, brothers. God bless you. Welcome. Charles Garimos. At kung kayo po ay mga binata pa, meron po tayong Young Adults Ministry. Mamaya po pwede kayong i-meet. At kung ikaw naman ay tatay na, ayan, meron din po tayong mga men's na pwede kayong i-meet mamaya. At kung couples, ay nandyan po ang couples po natin.
para po may-connect po kayo sa ating pong Connect Two Souls or C2S devotional program po natin. So at least doon po maranasan natin ang steady growth sa ating pong everyday living in Christ. So, meron po akong ipapanood po sa inyo, pasimula, sa isang buhay ng isang babaeng ito na tinaguriang the fastest woman in the world. Pero gusto ko pong tingnan po natin kung paano ang story po ng babaeng ito ay naging inspiration sapagkat marami po pala siyang pinagdaanang struggle bago po siya nakarating sa recognition as the fastest woman in the world. Pwede ba natin itong panoorin? Champions have got four of the very, very best. Tamari Davis, T.T. Terry, Gabby Thomas, a brilliant, brilliant medal for her in the 200. And Sha'Carri Richardson. Richardson starting to come through though. The world champion's going to take this. It's going to be Sha'Carri Richardson. When you are too good, they question your methods. When you refuse to back down before getting what you want, they call you crazy. When you fail, they laugh and say, "We always knew she wouldn't do it." Sha'Carri Richardson, the world's fastest woman, had all the odds against her. But she refused to back down. She refused to let her shortcomings define her. She came back and said, "I am back and I am better, and I will take what I deserve." From her mother's death to drug problems and suspension, Sha'Carri fell and got back up again. Sharika Jackson, is she just going to do it? Oh, on the near side, right at the end. It's an incredible performance from Sha'Carri Richardson. Richardson came through like a rocket in lane 9. Her first global final, and she tastes gold. Praise God. Mamaya po yung kasunod. Ayan. Puputulin muna natin. Kasi po, ito po ang pinakabuod ng babaeng ito, ng kwento ng buhay niya. At bago po natin panoorin pa yung susunod ay bakit nga ba naging inspiring ang story po ni Sha'Carri Richardson? Ayan. Siya po ay nagsimulang makita niya ang sarili niya that she can run, as a teenager. So naging maganda ang simula po ng kanyang pagtakbo bilang isang runner po. Nanalo po siya ng 100-meter race sa AAU Junior Olympics sa US po. Multi-sport event po ito ng mga for the youth. And then nanalo uli siya after a while sa USATF ng Junior Olympics. And then noong 2017 naging international na po siya, or she was going international. Nag-appear po siya kung nanonood po kayo ng sports, sa Pan American under 20 years old. Ibig sabihin, below 20, siya po ay nagkaroon ng gold medal sa 4x100-meter relay race. And then in 2018, sa Louisiana State University, nag-registered siya as one of the Lady Tigers sa track and field team. At nagkaroon siya talaga ng maraming success, early successes. Ayan. At the age of only 19 years old, pambihira, 19 years old, wala pang 20 years old, ang dami na po niyang success. Ang dami na po niyang achievement. And this is really incredible achievement because she is very young. And na-break din po niya yung tinatawag na under 20 world collegiate or world record na kung saan ay nakuha po niya yung second o nakuha po niya yung tinatawag na best sa isang one-day double in history na dalawa po yung nakuha niyang o na-break niyang record sa isang araw lang po. And then, meron din po siya again na surpass po niya yung matagal nang pinanghahawakan na record sa 100 meters sa collegiate record. Ito rin po ay kanyang nasurpass at ang bilis po niyang tumakbo, 10.75 seconds. So nasurpass po niya yung record ng under 20 years old. At pagkatapos po noon sa 200-meter race naman,
natapos po niya yung second runner-up, pero po, a fraction of a second lang ang difference. And then, sa ganyang edad, he broke another record na dating hawak ng isang magaling na mananakbo na matagal nang hinahawakan, 2004 pa, na break din po niya ito noong 2018 lamang. So kaya nga, naramdaman po ni Sha'Carri na talagang sa buto niya ay nandoon yung gusto niyang makagawa pa ng mas malaki. And pagkatapos ng NCAA championship, ay hindi na po siya pang collegiate na athlete. Siya po ay pumirma na as a professional athlete na po, na kung saan pumasok na po ang Nike. Kaya kung mapapanood mo lahat ng laro niya, ang takbo niya, panay Nike na po ang sponsor po niya. At kaya maigita natin parang napakaganda. Siguro sa atin po, marami tayong simula na ang ganda ng simula natin. Panay panalo, panay tagumpay, wow, panay medalya. At marami kang nalagpasan na mas magaling pa, pero nalagpasan mo pa, pambihira. Kaya lang ay may nangyaring kakaiba, sabi nga, as promising as her future looked, fate had other plans. Ayan. So, ang kanyang parang kahihinatnan ay kakaiba po. So, nung siya po ay na-test sa kanyang urine sample, nag-positive po siya sa tinatawag na THS or THC metabolites. Ang ibig lang sabihin nun ay gumamit po siya ng marijuana. At dahil po doon na-criticize po siya ng buong mundo at nag-apologize po siya. At panoorin natin ang sumunod na yugto ng kanyang buhay. Ayan. Pwede bang panoorin natin yung next video? Sha'Carri lost her biological mother, who was her only parent. Unable to cope with the grief, Sha'Carri sought drugs to focus on her career. Despite her world crashing, she pushed through, running to make history. Last week, finding out my biological mother passed away, and still choosing to pursue my dreams, still coming out here, still making sure to make the family that I do still have on this earth proud, and the fact that nobody knows what I go through. When Richardson attempted to come back, she came 9th at the 2021 Prefontaine Classic. Her worst performance yet. Palit niya, medyo hindi naging maganda, no? Okay, so di ko alam kung nakat ko ng wala sa oras. But anyway, ayan. So, yun po yung pinaka So, can we, saan na ba ako? Ayan, nawala ako Ayan. So, alright. Naputol ko Pwede bang paki-play mo uli yung video? Sorry, naputol ko lang. 2022, resilience in the face of challenge. Sha'Carri returned and announced, So for me, coming back, and I'm not back, I keep saying this, I'm not back, I'm better. She started the season strong but ultimately failed to compete in the 2022 World Athletics Championships in Eugene, Oregon. 2023, the rise of a legend. In April 2023, Richardson achieved the 4th fastest 100-meter time ever recorded by a woman in all conditions, clocking 10.57 seconds at the Miramar Invitational, aided by a strong, illegal tailwind. When adjusted for still conditions, this time equates to 10.77 seconds. In May 2023, she secured her first Diamond League victory in Doha, winning the 100 meters with a new meeting record of 10.76 seconds. The real triumph came at the 2023 USA Outdoor Track and Field Championships. At Oregon, Sha'Carri became the U.S. national champion in the 100-meter sprint, winning the women's 100-meter final in 10.82 seconds. This victory qualified her for the 2023 World Athletics Championships in Budapest. Here, she earned her first gold in the women's 100-meter sprint with a championship record time of 10.65 seconds. That day, Sha'Carri ran to make history. She became the fastest woman in the world. Wow. So after ng sunod-sunod na naging problema niya, sobrang close kasi sila ng kanyang nanay namatay, sobrang close siya sa lola niya namatay. So masyadong attachment,
hindi niya kinaya, kaya po nagkaroon po siya ng pag-depend sa cannabis o yung pong marijuana to be able to go on. Kaya lang, yun nga po, kahit maliit na porsyento lang, dinisqualify na po siya. So kaya, despite, sabi nga, ng kanyang mga nagawang ganoon, na siya ay nasuspend, yet siya po ay nakita na po natin kung paano siya pa rin ay patuloy na lumaban. Ayan. So paano nga ba, tingnan po natin yung sinasabi sa video na kung saan ang laki ng naging balik niya. Yung sinasabi niyang, I'm not coming back, sabi niya, I am better. Parang galing sa maraming mga mistakes or mga weaknesses, pero yung pagbangon niya, sabi niya, she became a better person. So yun po yung sinabi niya. Kaya makikita natin mamaya sa susunod na video, yung last video po natin, kung paano pong yung contribution niya na yung Team USA victory ng 4 by 100 meter relay final, naging champion po sila kung saan nakapag-record po ng time ng 41.03. Ewan ko po kung masyado kayong particular sa mga time, pero mga seconds po ang pinag-uusapan, yung pong 100 meters, magmula po sa building na to hanggang Robinson, 50 meters lang po yun. So, seconds lang po tatakbuhin niya, 2 balik po yun. So, ganun po sila kabilis. And, so dito makikita natin kung paanong marami talaga ang hindi pa rin believe po sa kanya. Kasi nga, very expressive tong batang ito. Madali po siyang madistract kapag mahal niya sa buhay ang tinatamaan. Kaya naisip nila mukhang hindi niya kakayanin. Kaya they're putting her down, and pero hindi pinayagan ni Sha'Carri na pumasok sa kanyang pagkatao, sa kanyang isip, sa puso niya, kung paano siya dinidefine ng tao na nanonood sa kanya. So kaya he worked and worked and worked, at yun nga po, the rest is history. Naging isa po siyang modern hero ng running to make a difference. Panoorin po natin itong huling video natin. Dwusetki Amerykanki przed Jamajkami. Przyjrzyjmy się temu jeszcze raz. To jest ostatnia zmiana. Ile tam było? 1,5 metra. Shericka się zbliżyła do Sha'Carri. Zbliżyła, ale jednak nie dała rady. No tak, tutaj by musiały odebrać pałeczki bardzo blisko siebie. Przecież to są podobne sprinterki. No jeżeli jedna... A zobacz te zmiany. Tak, tak. No, ale to jest to, co mówiliśmy w przypadku panów. Jak się ma szybko biegaczy czy szybko biegaczki, to te zmiany to wtórna sprawa. Proszę Państwa. Przedostatni dzień Mistrzostw Świata za nami. Było pięknie na koniec. 5. miejsce polskiej sztafety. Były pasjonujące. Wow. Hindi po yung natapos na parang tutumba na, no? So, yun po yung mga tinatawag na signature ng mga sobrang pinaghandaan po nila up to the last leg ay sobrang parang kaya pang tumakbo ng isa pang round, ano? Sa sobrang lakas po na pinakita po niya. Yun po yung tinatawag natin na finishing strong, ano po. So kaya nga, isa sa mga napansin po sa kanya, bago siya tumakbo, ginagawa po niya ito eh. Ayan. Okay, pwede na ba? Alright. Lagi po siyang, hindi po ganun ha. Ganun lang. Ibig sabihin, Lord, for your glory, parang yun po. Bagamat pansinin po natin, talagang very maarte po siya sa katawan, pero lagi po ay gusto niyang i-recognize ang Panginoon. And that is the reason why I believe yun ang naging motivation niya, yun ang naging sandigan niya, yun ang naging anchor niya, ang kanyang pananalig sa Diyos. That's why she was able to finish strong. Wow. Lumilipad siya sa dulo, no? Hindi yung gumagapang na parang sa buhay ng isang Kristiyano. Wag nawa naman na pagdating sa kung kailan ikaw ay nasa huling yugto na ng buhay, ay nagapang ka na. Ano po? Maganda sana ganito, yung hanggang huli, lumalaban ka, hanggang huli, lumilipad ka, hanggang huli, ikaw ay talagang nagbibigay ng glory sa ating Panginoon. Finish strong. Yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Ayan. Kamusta po kayo? Strong pa rin ba? Ayan.
O parang ayoko na. Daming problema, ang daming atake, ang daming mga nangyayari. So, ang daming mga pangailangan. And probably we are so stressed with a lot of things we are encountering in this world. Nawa, parang ilustrasyon lang naman ito. Parang sa huli, parang your life is like flying. Yan, powerfully, victoriously, successfully, na parang handa ka pa uling gawin ng another round yung paglilingkod natin sa Panginoon. Sabi nga sa Hebrews 12, verse 1 to 3, as our verse and text for today. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance that race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Sa King James Version, the author and finisher of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. And then verse 3, consider him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. Tayo po'y manalangin. Salamat, O Diyos. Mangusap ka po sa amin. Lord, lumakas po kami. Lord, lalo kaming tumibay. Lord, whatever is happening, O God, we know it is for us to become a better person. Kaya tulungan mo kaming maunawaan ito at sa buhay nga namin and whatever na race ng buhay, that we will always finish strong for your glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sa ating pong proposition, it is not how you start that matters. Kung na-discourage na po siya nung siya ay namatayan, nung siya ay binatikos, nung siya ay nagkamali, walang the fastest woman in the world. Ano po? Baka hindi siya yon, di ba? Wow. Kaya nga, so it's not how you start that matters. It's how you finish. It's how you finish. Ito po ang aking reference ay to acknowledge po si Steve Farrar. Hindi ko siya kaibigan, pero ako po ay fan or natutuwa sa kanyang mga insight patungkol po sa finishing strong. So, yun nga, maaari kasing ang nangyari po sa buhay natin ay ganito. We start good. Kaya lang, nagkaroon tayo we were shut down morally. Ano po? Nagkaroon ng, parang nangyari kay Shakari, pambihira, na nagkaroon siya ng malaking mistake. Yung marijuana, athlete po siya, so medyo that shut her down. Pwede naman kasi na may mga liberal, pwede naman kasi na we were shut down with discouragement. We were so discouraged with a lot of things. Things are not going well. Things are not going as it should be. Ano po? Ayan, nakaka-discourage. Akala ko, okay tayo, hindi pala. Akala ko, maasahan, hindi pala. Akala ko, ito yung tama, mali pala. And a lot of discouragement, it can shut us down. And pwede rin kasi yung tinatawag na pati liberal theology. Alam mo yung liberal theology na kasi po tayo, meron po tayong tinatawag na philosophy that we are a church that is contemporary in our practice, but conservative in our beliefs. Oo, nasa modern times tayo, pero hindi naman tayo mga liberal, na wala na pong moralidad or hindi na po mahalaga ang righteousness and holiness. Hindi po tayo, kasi ang liberal theology parang secular humanism na po yan. Kung saan ka masaya. Ayan, So, hindi na po, yun po yung doktrina sa Garden of Eden. Kaya po nakumbinsi si Eva na kung saan ka masaya, huwag mo nang intindihin ang salita ng Diyos sa liberal theology. Pero secular humanism po yun. At siyempre po, it can shut us down because of money, sex, and power. Marami po sa area na ito ng pera, bumagsak. Marami sa area of sex na involved, nag-commit ng mga things na hindi dapat, bumagsak.
At pwede din kasi naghangad ng posisyon, naghangad ng kapangyarihan, pambihira. Yun ang hinabol ng hinabol. Ang ganda ng simula, tapos bumagsak because of that. So kaya nga, ang survey, ewan ko kung totoo tong survey na to sa panahon natin ngayon, sa ating panahon, ay matagal na kasing survey na to. Ang sabi, according to survey, 9 out of 10 Christian will fall out. Nung ako po ay nasa Dubai, nasa Saudi po ako, that was long time ago, huwag yun ang tanungin. Ako po ay nagugulat sapagkat ang kasama ko sa bahay, may babaeng dumarating na sabi niya asawa daw niya. Ano po? So, pero nag-a-attend ng Bible study. Ayan. At nung uuwi na ako sa Pilipinas, nagbilin pa sa akin, pwede ba, brother, pahatid naman to sa lugar na ito. Ayan. Pero wag mong babanggitin yung tungkol dito. Kasi may asawa ako doon. May asawa din ako dito. So, yun ang problema. Nung ako po yung nasa Dubai, mas malala kasi pastor na po ako noon, 1999. Talagang ang dami nagpapa-counsel sa akin. Wow, and namumroblema yung mag-asawa na nagpa-counsel, pastor, uuwi na po kami ng Pilipinas. Okay, so ano po ang ating problema? May anak po kasi kami. So ba't di nyo uuwi yung bata? Yun nga po problema. Kasi ako po ay may asawa, siya din po ay may asawa, ay may anak kami, kaninong anak ito? Saan uuwi yung bata? Talagang ako ay talagang pinagpawisan ng malapot. Sabi ko na lang sa huli, aminin nyo na lang po. Kawawa naman yung bata. Uuwi siya ng walang magulang. So, hindi naman pwedeng sa Dubai na lang sila lagi manatili. So, kaya nga, nabanggit o nasabi tuloy ng mga nabuhay ng matagal doon, parang ganun nga na 90%, hindi naman 99, kundi 90% nahihiwalay sa asawa. Yun po, malungkot. Ayan. So, kaya po, mabuti may fellowship, mabuti may counseling, mabuti po may mga ministry sa mga mag-asawa. So kaya nga, ito po yung pwedeng we were shut down because of money, sex, and power. Kasi nga, sabi ng asawa mo, ako'y mag-abroad para sa ating kinabukasan. Para sa kinabukasan ng ating anak. Nung mag-abroad na, parang, teka, nasa na yung kinabukasan namin na wala na. Napunta na sa iba. So let's read this. Colossians 3 verse 23 to 25 says, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Anyone who does wrong will be repaid for his wrong, and there is no favoritism. So kaya nga, finishing strong is not impossible, but tough choices, experience, personal brokenness, yan po ang ating dadaanan. And it is the rare man na pwede pong, parang pwedeng magawa itong exceptional. Siya po kasi ay teachable. So hindi po siya imposible, kaya lang, gagawin mo to. Amen? So may bahagi ka, parang hindi naman nanalo lang po si Shakari ng walang ginawa. Matindi po yung kanyang sitwasyon. Namatayan, binatikos, nahulog pa sa kasalanan. Ang hirap pong bumangon uli. Ano po? It's tough. Sabi nga, kailangan mo nang magsanay, kailangan mo mag-work. Kaya nga sabi doon, work and work. Pambihira, no? So nandun yung personal brokenness. Hindi siya imposible, kaya lang dadaanan mo to, kapatid. Marahil yung iba sa inyo dumaan na nga eh. At sana natuto tayo so that we will become a better person. Sabi nga, merong 4 na klase ng nagtatapos o finishers. Yung isa ay naudlot. Hindi pa nagsisimula, putol na agad because they were not able to finish. So kaya nga, hindi na natapos, wala na. Yung iba naman ay finish poorly. Able to finish, but hindi maayos ang pagkaka-finish. Not good. Finish, yung pong, meron pong idiomatic expression sa Amerika, yung pong so and so.
may parang kaduda-duda. May mantsa. Yung pagkapanalo, baka ikay gumamit o baka ikay nandaya. Ito namang isa, is finish well. Ayan. Ito po talagang perfect. Hindi nandaya, tapat, totoo, wala po siyang ginawang mga magic. Siya po ay hindi po, sinortcut ang proseso, talagang binuo niya at that person finish well. So kaya nga, ito po yung isa kasing dahilan kung bakit we cannot finish well, it's because of the sin. And yun po yung isa sa mga ating pong tingnan mabuti sa ating buhay. So si Paul, tingnan natin yung sinasabi ni Paul, paano nga ba itong finishing strong? In Acts 20:17-35, and now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city, the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me. Pambihira naman. Paano ka papupunta sa gawain kung ang naghihintay pala sa'yo ay persecution? Well, alam naman natin, ang buhay Kristiyano, hindi ko mo tayo ay born again na, ay wala na pong hardships. Salamat sa Diyos dahil dito hindi ka ikukulong pag nag-preach ka ng gospel. Amen. Siyempre po sa ibang bansa na bawal po ang gospel, kinukulong po, hindi lang kinukulong, pinaparusahan pa. Ang sabi niya sa verse 24, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. Una, sa binasa po natin, first, sabi niya, to finish strong, he looks upon his life as a course, a race. So yun po kasi yung isang bagay na dapat po natin maunawaan sa binasa po natin sa Hebrews 12 verse 1. Ikaw po ay nasa takbuhan. Huwag mong, sabi nga kailangan mong tanggapin ito. Sa ayaw mo at sa gusto, ikaw ay nabubuhay, humihinga, kumakain. Amen. Kaya ikaw ay nasa takbuhan ng buhay. Kahit anong pang buhay yan, ikaw ay nasa takbuhan ng buhay. Your life is a course, a race. So tayo pong lahat ay may mga gagampanang role sa mundong ito. Meron tayong takbuhin, kanya-kanyang takbuhin po tayo. At sa takbuhin ng buhay na ito, dapat nating maunawaan because it's a course, it's a race, may hangganan, may finish line. Amen? Ibig sabihin lang, gustuhin mo mang mabuhay forever dito sa lupa, hindi pwede. Maaring magkasakit ka, maaksidente ka, maaring may mangyari sa'yo. Hindi mo talaga, hindi ka makakapamuhay dito forever, pero yung pong next life po tayo sa forever. So parang ang buhay natin ay may limitasyon lang po talaga at kaya kailangan maging maingat po tayo, how are we going to run and how are we going to look at it, na para bang sa pagtakbo mo, ako po kasi ay dating nasa fraternity din noon at ang huling kabanata ng aming initiation, tatakbo ako magmula rito hanggang doon. Ayan, doon sa dulo ng kortina. Ay, dali lang naman pala. Pero may nakatayong mga papalo sa'yo, may sinturon, may tsinelas, may pambambo. So, ibig sabihin, bago ka makarating sa dulo, gulpi ka na. At pag natumba ka, balik ka uli dito, ay pambihira. Kaya kahit anong mangyari, kahit anong hataw, kahit anong sakit, pambihira. Pagdating doon, nandun yung seal ng aming fraternity, yakap, iyak, pambihira. Wala lang. Ganun lang. So, pero ang totoong brotherhood na kay Kristo. Ang totoong samahan na kay Kristo. Hindi mo na kailangan dumaan sa ganun. Pero ang buhay, parang may ganun. May hahampas sa'yo. May magpe-persecute sa'yo. May mananakit sa'yo. May pipilitin na pahintuin ka. Pero hindi mo dapat hintuan. Tuloy-tuloy ka lang. Papunta doon sa goal na binigay ng Diyos sa iyo. At kasama mo ang Diyos, kaya makakarating ka sa dulo na yon. Amen. So, finishing strong, pangalawa is... secondly, he counts upon the finishing of his course. So ito'y talagang binilang niya na ito. Nasa isip niya na ito. Ayan. At gusto niya, pagka ako ay natapos, it should be with honors.
Amen. At salamat sa Diyos, marami tayong mga kapatiran, mga estudyante, pag nagtapos, hindi lang nagtapos, may flying colors pa. Yung iba may flying medalya, o kaya may ginintuang medalya. Ano po? Parang nakakatuwa. At lalo na yung magulang, tuwan-tuwang umaakyat. Ano po? Parang sila yung nag-graduate. Ano po? So hindi lang ako magtatapos na para matapos lang, pagdating ko sa dulo, mayroon akong reward pa. Yun po yung finishing strong. Ano po? Thirdly, he is full of care to finish it well. Ayan. Mahalaga po ito. Maingat, pinag-isipan, dahil ito po ay mayroon pong tinatawag na next life, wherein lahat ng gagawin mo sa lupa may epekto sa desisyon sa iyong eternity. Kaya dito pa lang sa takbuhin ng lupa, sa buhay sa lupa, pag-isipang mabuti. Be careful of that life na binigay sa iyo ng Diyos. Pang-apat, he thinks nothing too much to do nor too hard to suffer. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi ko parang tinotorture ang sarili ko. Ano po? I'm not becoming too hard on myself. Sabi nga, kailangan gawin ko ito ng may kagalakan sa puso. Amen? Kaya sa ating manggagawa dito, kahit na maagang nagising, late na natulog, nag-aral, nagtrabaho, magpa-practice pa, pero naangiti pa rin sila. Amen? So kaya pag natapos, hindi mo halatang, akala mo madali lang. So ang dami mag-a-apply. Nung nandun na, ang dami palang gagawin. Unti-unti lang nawawala. So malaki po yung dapat nating paghandaan po talaga. Ano po? So kaya nga ang tanong sa atin ngayon, are you finishing strong? Pwede ba? Yes, you can. You can if you will fix your eyes on Jesus. So, alas 9 na pala. So, tingnan natin. Ito po, sa Hebrews 12, verse 1 to 3, yung kaninang binasa po natin. Ang sabi, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders. So, one of the things for us to be able to finish strong is throw off everything that hinders. Ayan. So ano ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin lang po niyan, lahat ng makakapagpabagal sa'yo, sa iyong pagtakbo sa buhay na ito, itapon mo na lahat yan. Iwan mo na lahat yan. Ano po? So kaya nga sabi sa King James Version, yung salitang throw is lay aside every weight. Sa Greek word po ay ogkos. Sa phonetic po ng paggamit nito ay ongkos. Sa Tagalog po ay angkas. Parang ganon. So inaangkasan ka ng maraming bigati ng buhay, tanggalin mo daw lahat yan ng mga nakikiangkas sa'yo, pabigat sa buhay, pabigat sa takbuhin, pabigat sa iyong mga gagawin sa buhay. So kaya nga, marami pong mga magagaling na sobrang focus, sobrang concentrated po sila, hindi na po sila namamasyal, hindi na po sila nagsha-shopping. Wala na po silang panahon para sa mga ganon kasi they have to do well. They have to prepare well. Talagang kailangan nilang gawin ito. And yung iba hindi na nga naliligo. Ayan. Kasi nga, wala nang panahong maligo. Pambihira, ano? Kailangan butihin at wala nang oras para sa mga hayahay, sabi nga. So kaya tayo po ay nagbigay ng ganitong klaseng sabi ng to finish well, we focus our eyes unto Jesus and we can focus our eyes unto Jesus kung tatanggalin mo yung mga bagay na sumasagabal sa buhay mo. Amen? So kaya nga, it requires to give up whatever endangers our relationship with God. Ano man ito na naglalagay sa panganib ng relasyon mo sa Diyos, yung ibig sabihin, nagpapalayo sa iyo sa relasyon mo sa Diyos, ay medyo mag-isip-isip ka. Ano po? Kung ang activities na to, kung ang gawain na ito, kung ang tao na ito ay nagpapalayo sa iyo sa Panginoon o sa relasyon mo sa Diyos, i-give up mo na daw. Kaya nga sabi po sa Hebrews 12 verse 1b, the sin that so easily entangles. Ano po ba ito? Kasi nga po itong sin ay
Ito po yung isang bagay na kung saan sa Greek word ay hamarsia, missing the mark, na ikaw ay napapawala na sa linya, yun lang naman ang ibig sabihin nun. Kasi ikaw ay nawiwili, naa-addict, meron kang kahinaan, meron kang ginagawa na alam mong makakapagpahiwalay sa iyo, makakapagpabagal sa iyo, sa iyong takbuhin. And mahirap po katulad ng mga naging na-witnessan ko, nakita ko na kung saan itong lalaking ito ay nag-fall into sexual immorality, nagkasakit, ang resulta, nagkasakit po siya. Tapos yung anak niyang dalaga, nabuntis, hindi pa kasal. Pagkatapos ay yung namang kanyang kinasama ay nasira din ng pamilya. Kaya yung iniwan namang asawa ay sobrang pait, sobrang bitter, galit sa lahat ng tao, galit sa traffic, galit sa lahat. Nawala ng trabaho, nagsuffer ang mga bata, hindi na maka-enroll, naging miserable ang buhay. Ngayon talagang galit na siya sa kasalanan. Ang tanong, what are the sins that you need to give up now? Meron ba? Kasi po, kung hindi natin i-give up yan, pabigat yan, kapatid. Sisirain niya ng relasyon mo sa Diyos, masisira po ang ating pagtakbo at hindi natin matatapos ang maayos ang buhay na ito. Sabi sa Hebrews 12:1, see and let us run with perseverance. Ayan. Mark out for us. So, minarkahan na pala ng Panginoon. So, kung saan, meron ng nilaan. Dito ka tatakbo. Ayan. Meron ng nilaan ng Diyos sa atin na tatakbuhin po natin. Mark out for us. So, yung po kasing ibig sabihin ng run with perseverance, yung salitang perseverance, ay ginamit ng King James Version na patient, patience, na in Greek word ay hopomone, na ang ibig sabihin lang is to fight, conflict, contend, or never give up. Ayan. So, ito yung karakteristik ng isang tao na may perseverance, na kung saan this man a man who is not swerve from his deliberate purpose and his loyalty to faith and devotion by even the greatest trial and suffering, hindi mo yan mapapabitiw, hindi mo yan mapapaliko sa kanan o sa kaliwa, kundi siya po'y mananatiling nakapokus sa purpose, sa takbuhin na binigay ng Diyos sa kanya. Hindi mo siya mapapaalis sa loyalty niya sa Diyos. Hindi mo siya mapapaalis sa kanyang pananalig sa Diyos. Hindi mo siya mapapaalis sa kanyang devotion sa Diyos. Kahit na sobrang grabe na yung trial dumating sa buhay niya, hindi po siya bibitaw sa Diyos. That is perseverance. Yun po yung ibig sabihin ng perseverance. Amen? Kaya po tayo, kung ano man ang harapin natin, if you want to focus sa ating Panginoon, ang ating mga mata, kailangan nating mag-persevere. Upang nang si ganon, ito po kasing race na ito na binigay po sa atin, na minarkahan po sa atin, pang lifelong test na po ito. Ibig sabihin, habang nabubuhay ka, habang nabubuhay ka, meron pong test of faith. Ayan. So kaya, kailangan mong mag-persevere. Kailangan mong wag mag-give up. Kailangan mong tuloy-tuloy lang. Parang kanina nga nakita natin si Zachary, kahit ano pang nangyaring trials, kahit ano pang nangyaring mockery, kahit ano pang weaknesses, kahit ano pang pagkakamali, hindi po siya bumitaw sa Panginoon. Kaya nakaya po niyang marating yung pong kanyang minarkahang race na binigay po sa kanya. Pero sa atin, ang race po natin, may binigay na race ang ating Panginoon. Kaya naman dapat, we have to finish well, and strong. Amen po ba? And then, sa verse 2, sabi dito, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. So, kung saan, for the joy set before him, endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Sabi niya, let us fix our eyes on Jesus. So the runner must not look to other contestant, but must ever keep his eyes fixed on Jesus. If you notice,
Sa pagtakbo po kanina nung ating hinahangaang na runner na si Shikari, pansinin niyo yung mukha niya po, parang nakangiti pa. Ano po? Samantala yung katabi niya, nakangiwi na mga mukha. At napansin mo, hindi po siya tumitingin sa kaliwa o sa kanan. Focus lang siya. Pagtanggap niya ng baton, focus lang siya, dire-diretso lang siya, compose lang ang takbo niya. Nasa rhythm lang siya, pero yung kalaban niya na didistract kasi tingin ng tingin, so nadidistract sila. Pero siya, focus lang siya, concentrated lang siya. Kaya nga, pagka tayo po ay dumadaan sa matitinding mga pagsubok, huwag kang tingin ng tingin sa pagsubok. Ang titigan mo ay ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Amen? Hallelujah. So, kaya nga, ito pong fix our eyes is to face reproach, criticism, rebuke, malign, blame is called shame. Yan po yung ibig sabihin ng reproach. And persecution. Paano po? By deliberately filling our minds with thoughts of Jesus and His triumphant achievement. Siya po kasi ang ating example kung paano niya napagtagumpayan lahat ng pagsubok sa buhay. Siya po ang ating example sa commitment, sa prayer, sa pag-overcome ng temptation, sa pag-overcome ng trials. Siya po ang example natin para tayo mag-endure sa ating pong pananalig sa Diyos at katapatan sa Diyos. Siya po ang ating halimbawa, our example of seeking the joy of completing the work to which God has called us to finish. Kaya nga, we must fix our eyes on Jesus because He is our source of strength, love, grace, mercy, and help. Next po, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Next po, sa verse 3. Consider Him who endured such opposition from sinful men so that you will not grow weary and lose heart. Consider Him. Yan po ang sabi rito. Hindi ho kasi naging madali na siya po ay magbayad ng ating kasalanan. Amen? Hindi po madali na siya po ay mabuhay bilang tao. Hindi po madali na siya po ay ipako doon sa krus ng Kalbaryo. Napanood niyo po yung The Passion of the Christ. Ganun po exactly po ang nangyari halos sa Kanya. Pero dito po ay ito po yung mga bagay na dapat nating maunawaan. Whatever trials, whatever sufferings, ano man itong dumadaan sa atin, tandaan natin, it is like a training ground for a Christian to mature. Because all these trials and all these problems and all these sufferings will develop in us patience, and that will make us to finish well. Kaya nga sabi, consider Him, yan po ang encouragement sa atin. Tingnan mo siya, si Kristo, paano niya ba na-endure ang lahat ng paghihirap sa buhay. Sabi rito, una, fortify ourselves. Ano po yung despondency, despair, hopelessness, depression, desperation, desolation, deep sadness, dejection, discouragement, and collapse. So fortify ourselves again, despondency and collapse. Kasi po talagang minsan nakaka-despair, minsan parang hopeless, minsan nakaka-discourage, minsan talagang tayo'y parang wala na. Parang feeling natin talon na tayo. So paano po natin ito gagawin? By recalling ano po bang ginawa ng Panginoon? Paano po ba niya napagtagumpayan? So alam natin na ito po ay kinaya lahat ng ating Panginoon at dahil siya po ay nasa atin as our Lord and Savior, wala pong imposible. Hindi po imposible ang pag-finishing well sa buhay na ito. Amen? So kaya nga, ito po ay ginagaranti po ito sa atin ng Panginoon na makukumpleto po natin. Kasi po siya po ang nagpasimula nito. Amen? Siya rin po ang tatapos nito. Sabi po, So kaya nga, tuloy na natin, nasabi ko na yan kanina, meron akong... So kasi po, siya po ang nagsimula, siya rin po ang tatapos, siya ang author, siya ang finisher of our faith. Hello? Kaya huwag kang mag-alala tungkol doon sa pagtatapos. Tumingin ka lang sa Kanya, matatapos mo. Amen? Pero kung tingin ka ng tingin sa problema, sa tao, sa mga nagbabati ko sa iyo, hindi mo matatapos, mahihirapan ka. Itutok mo lang ang mata mo kay Jesus. Huwag kang magpa-apekto sa mga nakikita mo at sinasabi sa iyo. Ang finisher sa Greek word ay tileo, hindi ho tililing. Ano po? Magkaiba po yung may tililing. Ayan. Ang ibig pong sabihin ng tileo is to complete o to make perfect. Si Kristo po
ang ating magkokompleto. Ayan. Na kung saan, sinasabi po rito, siya po yung nagpasimula, kaya sisiguraduhin niyang matatapos mo ito, basta tumingin ka lang sa Kanya. Amen? Ayan. So by the way, ito pong, bago tayo doon, ito po kasing sinabi dito na salitang to complete it, to finish it by faith. At sa pagtingin natin kay Jesus Christ, na kung saan sinabi po dun sa verse doon na who for the joy that was set before Him endured the cross. Who for the joy that was set before Him endured. So paano niya na-endure, paano niya na-finish, paano niya na-complete? Kasi nga po, yung joy that was set before Him, yung pong joy po, ang Greek word, hindi pala kasama dito sa aking notes, ay kara. Kaya kung ang pangalan mo si Kara, ang ibig sabihin joy, gladness, cheerfulness, calmness, delight, and fullness. So, nawa ay maging kalmado ka lang. Ano po? So, yun po yung palang ibig sabihin ng joy, pambihira, ano? Na yun po yung nagiging dahilan kung bakit siya may gladness. Yun po yung dahilan kung bakit siya may cheerfulness. Yun po yung dahilan kung bakit siya calm, kung bakit siya nagkakaroon ng sabihin natin, ng steady heart because he knows maganda ang kauuwian ng lahat ng pagsunod na ito sa Panginoon. Kaya nga sabi po ni Westcott, in his human nature, he exhibited faith in its highest form from first to last and placing himself as it were the head of the great army of heroes' faith. He carried faith, the source of their strength, to its most complete perfection and to its loftiest triumph. So kaya nga, looking unto Jesus, ayan. Looking unto Jesus. Siya po ang tatapos kapag sa Kanya ka tumingin. Pag hindi ka sa Kanya tumingin, si Satanas po ang tatapos. Kaya wag na wag mong aalisin ang mata mo kay Kristo. Amen? So kaya nga, dapat ay maintindihan natin na may Holy Spirit. Ang Holy Spirit, the Holy Spirit turn our eyes entirely away from self. Siya po ang tumutulong sa atin na wag kang titingin sa sarili mo. He tells us that we are nothing, but that Christ is all in all. Amen. Hindi ikaw ang may hawak sa iyong sarili, hindi ikaw ang nagdadala ng kagalakan sa iyong puso, at hindi rin ang iyong pananampalataya, hindi rin ito sarili mong pananampalataya, itong lahat ay dahil ibinigay sa iyo ito ni Kristo. Kaya dahil doon, therefore, look not so much to your hand, but look at the hand of Christ. Look not to thy hope, but to Jesus, the source of thy hope. Look not to thy faith, but to Jesus, the author and finisher of faith. So, kung ma-overcome natin ang mga gawa ni Satanas at magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating Diyos, manatiling nakatitig ka kay Kristo. Keep your eye simply on Him. Let His death, His sufferings, His merits, His glories, His intercession be fresh upon our mind. When you wake up in the morning, look to Him. When you lie down at night, look to Him. Kaya nga, let no hopes or fear come between you and Jesus. Follow hard after Him and He will never fail thee. May isang napakagandang hymnal song na inaawit din naman ngayon ng mga sa Elevation and other singers. Try ko lang awitin muna yung unang paragraph. So, ang tono nito ay, my hope is built on nothing less. Alam niyo ba yon? My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. Siguro maganda, paawit na lang natin kay Micah. Pakiawit na, Micah. Alright. Pwede po kayong sumabay kung gusto nyo. My hope is built
righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I'll stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. In every rough and stormy gale, my anchor holds within the veil. When all around my soul gives way, He then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Look to Jesus and finish strong. Tumayo po tayong lahat. Lumang kanta pero totoo ang awit na yon hanggang ngayon. Lahat ng bagay ay parang buhangin na pabago-bago at hindi ka pwedeng magtayo ng buhay mo doon. Sa bato ka magtayo. Ang tunay na pundasyon, kahit ano mangyari, hindi siya magbabago. Mananatili kang nakatayo. At ang rock na ito ay walang iba kundi si Jesus Christ. So look to Jesus and finish strong. Throw off everything that will hinder you. Throw off the sin that slows you down. Run with patience, endurance, the race set before us. Fix your eyes on Jesus. Consider Him the author and finisher of your faith. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Yung awit na yun ay panalangin na rin po namin. Sa'yo kami titingin simula sa araw na ito. Maraming disturbances. Maraming mga maling akala. Maraming mga hadlang, Panginoon, na nakakaapekto sa amin dahil kami nga po ay tao, nararamdaman namin, nasasaktan kami. Pero huwag pong manaig ang laman. Huwag pong manaig ang emosyon. Bagkus sa tulong mo, Banal na Espiritu, tulungan mong maituon naming ng buong linaw ang aming mga mata kay Kristo lamang. Buong diin na hindi kailanman malilinlang. Kaya sa pangalan po ni Jesus, narito pong yung mga anak. I just lift them up to you, O Lord. Hindi ko alam kung ano man ang pinagdadaanan po nila. Kung ano mga pagsubok nila. Kung ano po ang mga nangyayari sa buhay nila. Pero Panginoon, salamat sa mensahe mo. Anak, tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin, anak. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Fix your eyes upon Jesus. And surely you will finish well. You will finish strong in the name of Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, as now entrust to you your people. Haharap kami, katulad ng sinabi mo, there is a race marked for each one of us. Even though it is marked, Lord, you will see to it. Makakatakbo kami doon sa kapangyarihan mo, sa tulong mo, as we look unto you and fix our gaze on you.
At sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo nga din na sa aming pag-uwi ay maibigay po muna namin din ang aming pong mga offerings and tithes na kung saan sinabi mo na sa pamamagitan po nito ay pinahahayag namin ang aming pananalig sa iyo at ang aming pagsamba sa iyo at pagtitiwala sa iyo. That as we give, you will also give unto us 100 times, 100 folds ng pagpapalang matatanggap po ng mga nagkaloob, nagtiwala, sumunod sa iyo sa giving na ito. Basbasan mo mga kaloob na ito ng iyong mga anak at hayaan mong maranasan nila ang iyong blessing and prosperity sa buhay nila. Pinagtitiwala ko na po ang iyong mga anak, O Diyos, ingatan mo sila. At lagi ang mga mata nila ay nakatitig lamang sa iyo, nakatingin lamang sa iyo. Sa tulong ng banal na Espiritu. In the mighty name of your Son, Jesus Christ, Lord, this is our prayer, and everybody say, Amen. Amen and Amen. Amen. God bless you all. God bless you all. God bless everyone and a happy Sunday to all. And again, inviting you to attend our Ignite every Wednesdays. God bless everyone. Our souls, 'cause we know